Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga magulang. Tayo po ngayon ay nasa araw ng pananambahan. Tayo po nawa ay magsama-sama upang maglingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay tumindig sa ating mga tahanan upang paggalang sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa Job chapter 1 verse 1. Kung inyo pong nakita sa inyong mga Biblia, ganito po ang sinasabi, Job chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Magandang umaga po uli sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ngayon po ay humihingi kami ng pasensya dahil sa ganitong sitwasyon tayo ay nagkikita-kita lamang sa ating mga online video. At nawa ay sa mga ipanalangin po natin na sana nawa sa mga susunod na mga panahon ay magkita-kita na po tayo sa face-to-face na uli. Magkakadaupang palad uli po tayo. Mga taga-Baliwag Mission Point, kumusta po kayo? Ako po ang inyong Pastor Janmir Hanohan. Nagpapasalamat po dahil sa inyong kabutihan. At dito rin po sa Banlat Yemilit Church, nagpapasalamat dahil sa inyong Mother Church sa kanilang pagkup po sa amin. Mag-asawa si Jack, Jane Hanohan po. So nagpapasalamat din po kami dahil sa ganitong sitwasyon, tayo po ay magkikita-kita. At nawa po ay sa mga susunod na mga panahon na nga po, ay nawa ay makadaupang palad ko po kayo. So ang ating pong pagtalakay ngayong umaga pong ito ay may pinamagatang pong stand firm sa joy in the crisis. Stand firm, joy in the crisis. So magsaya po tayo sa panahon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Ngunit tatagan po natin ang ating pananampalataya. Stand firm. Pagpasok po ng 2020, wala pong nakakaalam sa mga Pilipino sa mga nangyayari sa mundong ito tungkol sa virus. Sa mga nangyayari lamang ito sa pagdating natin ng mga panahon na pagpasok ng 2020, nakita natin ito sa balita na sa Wuhan ay meron ng virus. Akala natin sa atin, dito sa ating Pilipinas, ay parang baliwala lang. Ngunit dumating yung virus na ito sa atin na di natin nalalaman. Hanggang merong Pilipino nagkaroon ng virus kahit wala itong issue galing sa ibang bansa, wala siyang travel na galing ito sa Wuhan. Nagsimula ang krisis sa lahat ng bagay na ito ay nakita natin ang crisis na ito ay apektado ang lahat. Doon na nagkaroon ng mga nag-uubusan na sa tindahan ng alcohol, ng mga namimili na lahat na halos ng mga tao, nagkakagulo sa grocery dahil nakita nila kung ano ang magiging epekto ng virus na ito. At ngayon nga po, sa masamang balita at nakakalungkot na mga balita, nakikita natin na palaki ng palaki ang ating nagiging infected ng ating virus na ito, itong COVID-19. So nakikita natin na para bang hindi ito nung mga panahon na 4 na buwan na nakalipas ay panahon ng GCQ, halos nakakulong tayo sa bahay at hindi tayo lumalabas. Nakikita natin ang ating mga sarili na okay tayo sa bahay, sa tahanan lamang. Pero nung time na binigyan na ng pamahalaan na tayo pwede nang lumabas, at kaso yung mga bata at matatanda hindi pa pwedeng lumabas, so nagkaroon na ng kalayaan ang mga tao na lumabas. Yun ang nakakalungkot dahil wala pa naman masyadong nabawas doon sa ating mga infected na mga virus, pero sa hirap at sa hirap ng sitwasyon natin, kailangan ng mga tao lumabas para magtrabaho, para maghanap buhay. So nakita natin, hindi natin napigilan yung mga tao na lumabas para lamang makapagtrabaho, para magkaroon sila ng kanilang makakain sa araw-araw. Natigil ang lahat ng ating mga dating kinagawian
tulad ng mga linggo-linggong pagpunta dito sa ating simbahan para makapaglingkod at makipag-usap ng malapitan at pagpunta sa mga mall. Ito yung mga bagay na nakita natin na nawala sa atin. Yung mga kinagawian nating masaya, ngayon ay hindi na halos natin nagagawa. Maraming mga tumigil sa ating buhay dahil sa nangyari sa ating bansa. Halos 4 na buwan na tayong apektado ng ating buhay ngayon. At ang tanong po sa atin, kumusta po ang pamumuhay Kristiyano sa 4 na buwan na ating pamumuhay bilang mga nakakulong lamang sa tahanan? Ang ating pananampalataya, ang tanong po ay stand firm pa din po ba? Itong bagay na ito ay makikita natin at pag-aralan natin ngayong umaga pong ito. Stand firm pa po ba? Ano po ba ang stand firm? Stand firm to preserve, to persist, to be steadfast, tibayan, huwag kang magpapayanig. Huwag kang magpapayanig sa lahat ng bagay. Ang sabi nga po doon, sa lahat ng mararanasan mong crisis sa buhay, stand firm. So sa panahon po natin ngayon, inaasahan po tayo ng ating Diyos sa ating mga pananampalatayang maging stand firm. Lalo na ho sa ating mga taga-baliwag. Kayo po ay nagpapasimula pa lamang. Makikita ho natin na ang ating pananampalataya ay kumbaga sa puno ay fresh pa lamang. Sana po ay lalo itong lumago, maging mayabong, at lalo nating asamin na mas lalo nating makilala ang ating Panginoon. So hindi man ho tayo halos nagkikita-kita at nagkikita-kita lamang tayo sa live o sa ating mga cellphone, pero makikita natin nawa ang ating pananampalataya nawa ay inaasahan ng Diyos na maging matibay. So stand firm po tayo dapat naman doon. Sabi po sa quotation, faith on the right foundation make us stand firm in any life situation. Ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Ito po ang tanong. Mahirap bang nakikita natin sa mga balita, marami mga Pilipinong nahihirapan sa sitwasyon? Walang makain, walang trabaho, walang pera. Isa lang yan sa mga bagay na nirereklamo ng tao na atin laging naririnig. So napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Lalo-lalo na pag nakikita ho natin sa balita, araw-araw na lang may namamatay, araw-araw na lang may nagkakaroon ng virus na COVID-19. So sa bagay na ho na itong sa sitwasyon po natin ngayon, para bang makikita ho natin na ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Nagtatanong tayo, ano ang plano ng Diyos sa atin? Lalo na ho sa mga kabataan, lalo silang nagtatanong. Hindi na nila maiwasan na, Lord, hindi na ako nakakapunta sa mall, hindi na ako nakakaalis dito sa tahanan, naboboring na ako. Pero may bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Doon po sa dati kong destino, meron po sila doong mga pinatotoo. Marami po silang natutunan nung panahon na sila po ay nasa panahon po tayo ng GCQ. Alam niyo po ba yung lagi nating pinapasang tawag po nito, yung sa tuwing gabi magde-devotion po tayo, family altar. Yung family altar po napakalaking tulong daw ho sa kanila. Itong family altar na ito ay makikita ho natin na malaking tulong sa pamilya. Doon ho sila nagkaroon ng panahon na nagkakilala, na nakilala ko yung anak ko pala, ganito pala siya. At marami ho sa mga bata ang nagkaroon ng kaisipan kung paano nila nagagawa yung mas lalo silang maging aktibo sa pananalangin, paano sila maging aktibo sa pagbabasa ng Biblia. Dahil nga po sasama-sama silang buong pamilya na nananalangin tuwing gabi. Sana po ay inaasahan din tayo mga taga-Baliwag. Ang buong pamilya tuwing gabi ay nagkakaroon ng family altar. Nagsasama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Dahil wala ho tayong magagawa sa panahon natin ngayon sa hirap ng sitwasyon. Ang magagawa lang po natin ang manalangin. Ang ipanalangin ng ating buhay. Ang ipanalangin ng gabayan tayo sa araw-araw ng Panginoon. Ang sabi po rito, tayo po ba ay nagrereklamo din sa mga ganitong sitwasyon? Tayo po bilang mga mananampalataya. Kumustahin po natin si Job. Kumusta po si Job? Kung alam po ninyo ang kwento ni Job. Babasahin ko po ang Job chapter 1 verse 6. Dumating ang araw na ang anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas sa verse 7, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon?
Sagot ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sa verse 9, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinahintulot ng Diyos na bigyan ng pagsubok upang makita ang kanyang katapatan sa kanyang pananampalataya at pagiging mabuting tao. Sa verse 13 po at verse 19, dito po natin makikita ang mga nangyari sa lahat ng pagsubok kay Job. May dalawang tagapaglingkod na dumating kay Job para ibalita ang mga nangyari sa kanyang mga alagang hayop at sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng ito, naging reaksyon ni Job? Yung pong dalawa pong kanyang tagapaglingkod dumating kay Job at nagsabi, yung pong mga alagang hayop ninyo ay nagsipag mga namatay. At maging po nung panahon na ang iyong mga anak ay nagkakasiyahan sa inyong tahanan, bigla ho itong mga natabunan ng inyong tahanan na nagsipagmatay. So namatay po ang mga kanyang mga anak, pati ho ang kanyang mga alagang hayop. Sa kabila ng lahat pong ito, ano naging reaksyon ni Job? Sa chapter 1, verse 20. Basahin niyo po iyon. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit, at nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa 22 po ang sabi, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Sa mga nangyari sa atin, sinisisi po ba natin ang ating Panginoon o nagreklamo po ba tayo? Si Job po kasi hindi. Sa mga pangyayari pong yun, namatayan siya ng mga alagang hayop, at ang matindi pa po rito, namatayan po siya ng kanyang mga anak. Yun po ang napakasakit na nangyari sa buhay niya. Pero hindi po siya nagreklamo sa Panginoon o hindi niya po sinisi ang Panginoon. Kahit na mga panahon po na tayo ay ngayon sa panahon po natin ngayon, tatanungin ko po kayo, nagrereklamo po ba tayo sa Panginoon? Dahil hindi po ba tayo nakakalabas? Dahil hindi po ba tayo nakakapunta sa mall? Dahil hindi po ba tayo nakakaroon ng masarap na pagkain? Nagrereklamo po ba tayo? Tayo po bilang mga mananampalataya, ang mahirap po kasi sa atin at masakit, kaunting bagay lamang nagrereklamo na tayo. Kaunting hirap lang, halos din na natin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa atin. Bakit ito nangyayari sa buhay natin? Mabuting tao naman ako, nagbabasa naman ako lagi ng Biblia, nagdadasal lagi ako, bakit ganon? Yan po yung mga tanong na sinasabi natin. Bakit po? Ang tanong, bakit accepted po ba tayo doon sa mga paghihirap na dapat nararanasan ng hindi mananampalataya? Kasi anak tayo ng Diyos? Hindi po. Sa tuwing ho tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon, doon ho tayo sinusubok ng Diyos. Katulad nga po ni Job, sabi ng Panginoong Yahweh, ito ang aking anak. So sinubukan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Tayo bilang mga anak ng Diyos, lagi tayong makakaranas ng pagsubok. Kaya nawa po bilang mga mananampalataya, tanggapin po natin sa ating buhay na lagi tayong makakaranas ng pagsubok sa araw-araw. Ako po bilang inyong pastor, malaki ho ang naranasan kong pagsubok sa buhay ko. So, taon na 2017 po doon po ako nagkasakit. Nagkasakit po ako sa kidney. So, sa taon pong yun ay nung nasa hospital kami, tinanong po namin ang aming doktor kung ano po ang magiging resulta nito kung gagaling pa po ako. So sabi po ng doktor, panghabang buhay ka na magdadialysis. So nung time pong yon, doon po ako nagtanong sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganon? So sabi ko, anak niyo naman ako, sumunod naman ako sa mga utos ninyo, nagpastor ako, pero bakit ganito ang ginawa niyo sa akin? Yun po yung pinakamahirap na naranasan ko sa buhay ko. Yung pagsubok pong yun, siguro masasabi ko na mahirap talagang
maging makaranas ka ng pagsubok, lalo na sa panahon na ikaw ay alam mong nananampalataya ka, sa panahon na meron kang Diyos na matatakbuhan. Magtatanong at magtatanong ka sa Panginoon, bakit ganito ang nangyari sa akin? Pero alam niyo po ba, sa panahon po na napagsubok na yon, nakita ko yung sarili ko na dapat kong makita na magpatuloy lalo ako sa paglilingkod at sa aking pananampalataya. Marami hong nanalangin sa akin na mga manggagawa at nagpapasalamat po ako sa mga nag-encourage sa akin ng mga pastor. So magpatuloy ako sa paglilingkod, maging pastor. Kasi sabi ko nga po, nagtanong ako sa Panginoon at nagreklamo ako bakit ganito ang nangyari sa buhay ko. Pero sa biyaya ng Panginoon at sa habag ng Diyos, nandito po ako sa inyong harapan nakatayo. Malakas, naglilingkod, nagpapatuloy sa paglilingkod. Sa ganitong sitwasyon, Monday at Thursday po, lagi akong nasa ospital. Pero yung bagay na yon parang normal po sa akin. Na para bang pagsubok sa akin, pero makikita ko pong isang positibo na binibigay sa akin ng Panginoon. Nalalo akong palakasin ng Panginoon sa aking pananampalataya. Hindi na po ako nagtatanong at hindi na rin po ako nagrereklamo. Hindi ko sinisi ang Panginoon. Ngunit, lagi kong sinasabi sa Panginoon, thank you Lord, salamat po sa pagsubok na ito dahil lalo kong naaalala ang inyong biyaya at habag sa akin. So sa biyaya po ng Panginoon, nagpapatuloy po ako. Yun po yung bagay na makikita natin na ginawa ni Job. Na sana po, sa sitwasyon po natin ngayon, wag ho tayo maging mareklamo o wag tayo magsisi o magtanong sa Panginoon. Wala pa nga ho tayo sa sitwasyon na katulad ni Job na namatayan. Pero sa panahon na tayo ngayon ay hindi lang tayo nakapupunta sa mall dahil hindi tayo nagiging masaya, hindi lang tayo nakakapunta sa ating mga dating kinagawian ay nagrereklamo na tayo. How much more pa po yung mga taong walang makain? How much more pa po yung mga taong namatayan na dahil sa COVID-19? At ang nakakalungkot po, how much more po yung sa mga taong naghihirap ngayon? Isipin po natin na wala tayo sa sitwasyon na yon. At isipin ho natin, magpuri tayo sa Panginoon at magpasalamat araw-araw dahil wala ho tayong sakit. Yun po yung ipagpasalamat natin sa Panginoon. So magpapatuloy po tayo. Tandaan po natin ito. Sabi nga po maikli lamang ang buhay. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Palagi tayong susubukin ng Diyos sa ating pananampalataya. Kaya nga po, pinag-aaralan natin ng stand firm. Maging matatag sa pananampalataya, huwag matitinag, kahit anong sitwasyon. Tandaan po natin ito, ang buhay ay maikli lamang. Job chapter 8 verse 9, ang sabi po doon, buhay natin maikli lang at kailan ang kaalaman natin ay kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Magpatuloy lamang po tayo sa ating pananampalataya hanggang kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Sa piling ng Panginoon, doon tayo mamamalagi sa Kanya. Napakasarap po na nagpapatuloy sa paglilingkod. Kahit na tayo nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Pero may mga bagay na minsan ay tinatanong natin sa Diyos. Marami ho tayong nakikitang balita na halos yung mga tao sumisigaw na sa Panginoon. Siguro ito na yung time na maalala ng mga tao na mayroong Diyos sa bansang Pilipinas. Mayroong Diyos na mahabagin sa lahat, na makapangyarihan sa lahat. Sa totoo lang po, kayang-kaya ng Panginoon at walang imposible sa Panginoon na alisin ng Diyos ang COVID-19 na ito, itong virus na to dito sa bansang Pilipinas. Basta't makita ng Diyos na ang lahat ng tao dito sa panahon natin ay nagsisisi sa kanilang lahat ng mga kasalanan. So sana po lahat tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod. Tingnan ho natin ang buhay natin. Nakikita natin ang sitwasyon natin. Sa likod ko ho, wala akong tao sa simbahan, nakakalungkot po tingnan. Alam niyo ho yung nakakamiss, yung sa araw ng linggo, nagkikita-kita tayo. Sa araw ng linggo, nagkakamayan tayo at nagkakantahan tayo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ngayon na sa sitwasyon tayo ngayon na andito ako sa harapan ninyo, naka-live na lang. Yun po ang nakakalungkot. Pero may itinuturo sa atin ng Panginoon. Lalo tayong maging matibay sa ating pananampalataya kahit sa ganitong sitwasyon na meron tayo. Wala pong perpektong tao o walang matuwid. Wala kahit isa. Ngunit
patuloy nating ginagawang maging matuwid sa paningin ng Diyos at sa tao. But still hindi tayo accepted sa parusa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Chapter 8 verse 4 ng Job, maaring nagkasala sa Diyos ang inyong mga anak, kahit ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ito po yung mga parusang hindi tayo accepted lahat. Bakit po nung nagkaroon ng coronavirus, tayong mga mananampalataya na accepted po ba? Hindi po ba tayo apektado? Apektado po tayong lahat. Sa totoo nga lang po at nakakalungkot ngayon, meron po tayong mga manggagawang may sakit, may COVID-19 pa po. So, ginagawa po ng ating mga manggagawa ang kanilang tungkulin, pero hindi ho accepted na hindi ho magkasakit. Dadalaw sa mga miyembro para bisitahin, kukumustahin. Hindi niya inalintala kung meron bang virus dito o meron bang sakit dito. Hindi niya yun inisip, basta makapaglingkod lang. Pero hindi ho accepted ang lahat ng tao, o kahit mananampalataya o hindi. Lahat ho tayo, kapag binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos, bibigyan ho tayo ng pagsubok ng Diyos. Sa bagay pong ito, dapat makita ho natin na tayo bilang mga mananampalataya, makita natin na ano bang itinuturo ng Diyos sa buhay natin ngayong panahon na to. Sa verse 5 po, sabi doon, ngunit kung ikaw ay lalapit at makikiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang iyong kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Job chapter 42 verse 10. Yun po, doon po nangyari kay Job ang lahat ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po doon sa verse 5 at verse 6, ngunit kung ikaw ay lalapit at makikiusap sa Diyos na makapangyarihan. Lalapit at makikiusap sa Diyos na makapangyarihan. At kung ikaw talagang tapat at malinis ang iyong kalooban, tutulungan ka ng Panginoon. Hinihiling sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya sa panahon na tayo ay nasa panahon ng crisis. Nasa panahon tayo ng pagsubok. Baka ho kasi konting bagay lang iniisip natin, kaya ko na to, Lord. Diyan na lang kayo. Itong love life, lalo na ho sa mga kabataan, itong love life ko po, Lord, akin muna to. Problema ko na to, kayang-kaya ko na to. Hindi natin ipinapa sa Diyos. Yung araw-araw na buhay natin, na kahit man lang umalis tayo o pumunta tayo sa ibang lugar, manalangin man lang tayo, hindi natin ginagawa. So sana ho, sa kaunting bagay o sa kaunting maliit na bagay, lagi nating inaalala ang Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, yun ang gusto ng Diyos. Para ho, lagi tayong ingatan, gabayan, makita natin ang kalooban ng Diyos. Huwag ho natin tingnan na bilang tayo mga tao na para bang kaya natin ang lahat ng bagay dahil matalino tayo, dahil malakas tayo. Pero ang tanong po, paano kapag kinuha ng Diyos ang lakas natin? Paano kapag kinuha ng Diyos ang karunungan natin? Paano tayo? Lalapit at kailangan natin lumapit sa Diyos. Kailangan nating gumawa ng bagay na dapat nating maging tapat tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon. So, lagi ho tayong tinitingnan ng Diyos. Ang sabi nga po, wag ho nating kaligtaan na lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Yung bagay lang pong yun, dapat natin laging tinatandaan. Kapag merong isang batang nagbigay sa atin ng maliit na bagay, kahit isang maliit na lollipop, magpasalamat tayo. Turuan natin ang ating sarili na laging magpasalamat sa Panginoon. Dahil yung mga bagay na yon ay isang nais sa atin ng Diyos na makita bilang isang Kristiyano. Ang laging mapagpasalamat at huwag maging reklamo, maging matatag sa lahat ng panahon. Sa Job chapter 42 verse 10 po, ang sabi doon, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kanyang kayamanan. Sa Job chapter 42 verse 16, si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa niya ang kanyang mga apo at sa ika-4 na salinlahi. Tingnan niyo po yung biyaya ng Diyos kay Job. Ako po laging nananalangin sa Panginoon na sa tuwing ako ay nagda-dialysis, ang panalangin ko sa Panginoon, pahiramin niyo pa po ako ng buhay at lakas.
Gusto ko pa pong mabuhay. Gusto ko pa mabuhay ng matagal. Pero sa tuwing nakikita ko ho yung mga kabatchmate ko sa nagda-dialysis, paunti-unti ho silang nawawala. Mababalitaan ko na lang ho next week, may namatay na naman na kabatchmate ko. Next week na naman, meron na naman namatay. Kaya lagi ho akong nagtatanong sa Diyos, ako po ba? Kailan po ba ako? Pero sa bagay pong yun, isang beses ko lang tinanong ang Diyos kung kailan ako mamamatay. Hindi ko na ho inisip yun. Kung kalooban ng Diyos, nakukunin ako, kalooban ng Panginoon yun. Pero may isa, hindi lang ako sa Panginoon. Gusto ko pa pong mabuhay at maglingkod sa Kanya. So dapat ho tayo bilang mga mananampalatayang malakas pa, may buhay pa, meron pang kakayanan na makapaglingkod sa Panginoon, wag ho natin sayangin ang lakas natin. Sayang po. Sayang ng mga bagay at mga panahon at oras na ginugugol natin sa mga walang kabuluhan. Tingnan ho natin ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Panatilihin po natin ang maging matatag sa ating pananampalataya at maglingkod araw-araw. Nakakamiss po ang linggo-linggong nagsisimba at pumupunta sa simbahan. Yun po ang nakakamiss. Pero sa sitwasyon po natin ngayon, tinitingnan ng Diyos kung sino ang nagiging tapat. Sa araw ng linggo, sana po kahit naman ho nakahiga kayo, o kahit man po gustong-gusto ninyong tinatamad kayong nakabangon, pipindutin nyo na lang yung cellphone ninyo, manunood na lang kayo ng live. Kapag may nagsisermon na doon sa live natin, makikinig na lang kayo. Andun na po yung sinasabi nating sarap ng buhay, na wala ka nang gagawin, hindi ka na maliligo, hindi ka na pupunta ng church ngayon sa sitwasyon natin dahil kailangan nga natin naka-stay home lang tayo. Pero baka sana hindi na natin kinatatamaran pa yun. Wag ho natin tingnan na kapag ang usapan natin ay alas 8, mag-start tayo ng alas 8, sana po babangon na rin tayo ng alas 8 kasi minsan lang naman tayo babangon ng alas 8 eh. So, titingnan natin sa araw ng linggo, maaga tayong babangon para makapag-ready tayo na ready na ako manood ng live sa pagsamba ng araw ng linggo. Dahil excited ako maglingkod sa Panginoon kahit sa cellphone lang. So, makita natin yung excitement natin sa buhay natin. Makita ng Diyos yung excitement natin na maglingkod pa rin. Na kahit hindi tayo nakakapaglingkod sa face-to-face dito sa simbahan, makita natin sa ating puso na makita tayo ng Diyos. Makita tayo ng Diyos na naglilingkod ng buong tapat at masayang naglilingkod. So sabi po rito, sa buhay po natin ngayon, kung tayo ay magpatuloy sa ating sa kabutihan ng ating pananampalataya, sa Kanya ang lahat ng bagay na isin natin sa lupa sa Kanyang ibibigay at ang Kanyang kalooban at plano ng ating buhay. Tingnan ho natin ang kalooban ng Panginoon. Tingnan ho natin kung ano ang gustong ituro sa atin ng Diyos. Tingnan ho natin kung ano ang nais pa ng Diyos sa buhay natin. Mga taga-Baliwag Mission, may hamon po ako sa inyong maging matatag po kayo sa inyong pananampalataya. Maging matatag po kayo sa inyong pananaw upang makita ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. May nais ang Diyos sa atin na itinuturo ngayong panahon na ito. Ang maging matibay lalo o stand firm sa ating pananampalataya. Huwag tayong magtanong sa Panginoon bakit nangyayari ito. Dahil sinasagot ng Diyos ang lahat ng ating mga tanong. Kung magtanong man tayo, siguro, pero makipag-usap at makipag-ugnayan tayo araw-araw sa Panginoon kung ano ang nais ng Diyos sa atin, yung kalooban ng Panginoon. Bigyan ho natin ng panahon, ng oras ang Diyos. Kahit busy ho tayo sa ating mga ginagawa o may trabaho tayo ngayon, pero sana po yung araw ng linggo ibigay natin sa Panginoon. Dahil yun yung nais sa atin ng Diyos ngayon. Ibigay mo yung para sa akin, ibibigay ko yung para sa iyo. Yung Lunes hanggang Sabado, sa iyo na yon. Pero yung araw ng linggo, ibigay mo sa akin. Yung araw ng linggo nga po, ilang oras lang tayo sa simbahan Ilang oras lang tayong manunood. Hindi pa ba natin, ipagkakait pa ba natin sa Diyos yun? Sana po hindi. Bigyan natin ng pagkakataon na maging mas lalong makilala at maging matibay yung ating pananampalataya.
lalo na po sa ating mga taga-Baliwag Mission Point. Ang nais sa atin ng Panginoon, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Darating ang panahon, magkikita-kita po tayo. Magkaka-face-to-face po tayo, magkakadaupang palad po tayo. At sa mga panahon pong yun, mamimiss ho natin ang simbahan. Mamimiss ho natin ang mga gawain, Bible study. Sana po, tingnan natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Bigyan natin po ng panahon na tayo ay makapaglingkod ng tapat sa Panginoon. Dito po ako magtatapos, sabi po dito. Kaya habang po tayo ay nabubuhay at mayroon pang lakas, atin pong pahalagahan at huwag sayangin. Enjoy po natin ang buhay natin sa mga bagay na hindi makakasama sa atin, kundi sa ikalulugod sa paningin ng Panginoon. Alam ninyong tinutukoy ko, babaguhin po natin ang ating mga sarili sa panahon po natin ngayon. Dahil yun ang nais ng Diyos. Kailangan tayo maging matatag sa ating pagiging Kristiyano. Kapag nakaranas lang tayo ng pagsubok at kapag tayo may kailangan lang, saka lang ba tayo lalapit sa Panginoon? Sana po hindi. Sa panahon ng tayo ay nakakaranas ng maging masaya, sa panahon na tayo ay nakakaranas ng pagpapala, magpasalamat tayo sa Panginoon at lumapit tayo sa Panginoon. Huwag nating kalimutan yun. Huwag naman sana po tayo lumalapit lang sa Panginoon na sa panahon lang tayong may pagsubok at sa panahon tayo na may problema. Huwag lang po sana ganun. Lumapit po tayo araw-araw sa Panginoon. Na sa panahon tayo ng kagalakan, sa panahon tayo ng mga biyaya at pagpapala, lagi tayong lumapit sa Panginoon para magpasalamat. Alam ko po na tayo bilang mga Pilipino, mahilig tayong magpasalamat. Yun na po yung kinagawian natin mga Pilipino. Ang laging magpasalamat at tingnan bilang mga Kristiyano kung ano ang pamumuhay na tama. Sabi po rito, gawin po natin ang tama, huwag po ang mali. Maging matatag sa ating paninindigan bilang Kristiyano. Magalak sa panahon na tayo nakakaranas ng pagsubok at manindigan sa ating pananampalataya. Sa gawain po na ating mga kaharapin sa mga panahon pong ito, tingnan po natin ang ating puso kung nasusunod po natin ang kalooban ng Diyos. Magalak po tayo bilang mga mananampalataya dahil isa tayo sa anak ng Diyos. Na kahit papano kung nakakaranas tayo ng pagsubok ng Panginoon, ito ay binibigay sa atin dahil kaya rin natin itong lutasin. Sabi nga po, hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lutasin. So sa bagay pong yun, may itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang paninindigan bilang Kristiyano, dapat po natin itong gawin. Lalo na ho sa panahon natin ngayon. Masarap pong manindigan bilang Kristiyano, pero sana po, huwag itong maging kaplastikan. Kumbaga, sinasabi nyo sa sarili ninyo, Kristiyano ako, pero kung minsan ay nakakagawa o nagiging masamang ehemplo tayo sa iba o sa ating kapwa. Sana po hindi ganon. Maging matibay po tayo at maging magandang ehemplong pagiging Kristiyano. Yun ang itinuturo sa atin sa panahon ngayon. Tayo mga Kristiyano ay maging magandang ehemplo, maging matatag sa pananampalataya, stand firm po. Yun po ang nais sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po ng maraming sa inyong biyaya. Salamat po ng marami sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Bilang inyong mga anak, maninindigan po kami sa aming pananampalataya na kaya ninyong gawin ang lahat ng bagay at nananampalataya po kami sa aming puso 100% na ang inyong kapangyarihan at walang imposible sa inyo, na ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin sa sitwasyon po namin ay mawawala ito. At darating po ang panahon at maghihintay po kami sa inyong biyaya at pagpapala at habag na mararanasan namin, Panginoon, ng inyong kapangyarihan upang makabalik kami sa mga dati naming sitwasyon. Magkita-kitang muli sa bahay-sambahan upang maglingkod, magkita-kitang muli upang magkadaupang palad, magkumustahan, sapagkat ito ang namimiss, Panginoon, ng inyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sapagkat binibigyan nyo kami araw-araw ng proteksyon.
Binibigyan nyo kami araw-araw ng pagpapala. Binibigyan nyo kami araw-araw ng habag upang makapagpatuloy sa buhay, Panginoon, na ito. Ang nais namin sa inyo, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Sapagkat ang alam po namin, Panginoon, ay kung ito ay isang parusa sa bawat isa sa aming mga tao, ay hinihingi po namin ng kapatawaran ang lahat ng ito, Panginoon. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, kayo palagi ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan at pag-asa at kapayapaan. Lalong-lalo, Panginoon, dalangin namin sa inyo ang mga taga-Baliwag Mission Point, ang buong pamilya na naglilingkod dito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng katatagan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan. Ang pagpapala, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga ama ng tahanan, sa kanilang mga trabaho, lagi niyo po silang iingatan. Ang kanilang, Panginoon, buong pamilya, ilayo niyo sila, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, lalong-lalo, Panginoon, sa virus na ito. Ang dalangin namin sa inyo, Panginoon, lagi niyo kaming gagabayan, papatnubayan saan man kami pumaroon. Sapagkat ang nais sa amin, Panginoon, ay makapaglingkod at maging tapat sa paglingkod sa inyo, Panginoon. Aming Diyos, dalangin namin sa inyo, Panginoon, sa Baliwag Mission Point, nawa, Panginoon, ay maging maayos ang lahat ng mga tao po, Panginoon, doon, at maging, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran po natin. Nawa, Panginoon, ay maging matatag pa po sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Mas lalo nila, Panginoon, makilala ang inyong kalooban at lalo po nila, Panginoon, makita ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa kanilang buhay. Nais namin, Panginoon, sa inyong ibalik ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa umaga pong ito. Nais namin rin, Panginoon, sa inyo idalangin ang lahat, Panginoon, ng pamilya sa Baliwag, Panginoon. Kung sila man, Panginoon, ay nakakaranas ng pagsubok, sila man, Panginoon, ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, kayo ang aming doktor. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katatagan upang, Panginoon, malutas, Panginoon, ang mga problemang ito. Dalangin namin sa inyo rin, Panginoon, ang lahat ng pamilyang ito, pagpalain niyo po. At huwag niyo sila, Panginoon, pababayaan sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Bigay niyo po sila, Panginoon, ng sa pang-araw-araw nila, Panginoon, mga gastusin. Alam po namin, Panginoon, mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Mahirap, Panginoon, kung saan kami kukuha ng aming mga pangangailangan. But still, Panginoon, nananampalataya po kami na alam po namin na ibibigay niyo po ito sa araw-araw na aming mga pangangailangan. Salamat po ng maraming sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa amin at nagpo-provide. Lord, dalangin namin sa inyo sa umaga pong ito. Nawa ay maging pagpapala rin po kami sa lahat ng aming mga ginagawa at lalong-lalo, Panginoon, sa aming kapwa. Turuan niyo po kami, Panginoon, maging mabuting ehemplo, maging mabuting Kristiyano sa lahat ng panahon ng aming pananampalataya at pamumuhay, Panginoon, bilang Kristiyano. Salamat po ng marami sa umaga pong ito. Maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala, ang kagalakan sa aming puso na makapaglingkod po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga gawain. Katulad po ng in-announce ko kagabi sa Baliwag group chat, nawa po ay magkita-kita po tayo upang magkumustahan at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Sa araw po ng linggo, sa ganitong oras din po, alas 8, tayo po ay magkita-kitang muli upang maglingkod at magpasalamat sa Panginoon. Siguro po dahil first time po namin itong ginawa, baka po sa linggo ay meron na ho tayong kaunting pag-aawit. So, aawit po tayo sa Panginoon. At siguro po, i-request ko na rin po na sana po sa sunod po na linggo sa mga tahanan ng Baliwag Mission, sa lahat po ng mga tahanan ay magkakaroon po tayo ng ating paglilikom ng handog upang kahit naman po sa panahon na tayo ay nasa mga tahanan lang, magampanan din po natin yung ating tungkulin na makapaghandog sa ating Panginoon. So wag po natin kalimutan na makapaghandog, na kahit po tayo sa ganitong sitwasyon, mahirap ang ating sitwasyon, makapaghandog po tayo. Siguro po doon sa ating pagpupulong sa atin sa Martes o sa Miyerkules, sa pagpupulong po natin,
ay doon na lang po natin pag-usapan kung paano ho natin gagawin yung ating mga gawain o ating pang mga gampanin sa ating church. So sana po ay magkita-kita po tayo sa ating mga gawain na ating gagawin po ngayong mga araw na ito. So sa sunod na linggo po, magkita-kita po muli po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sa Baliwag, sa mga pamilya po. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. Purihin po ang Panginoon.